So ito na nga, mga kababayan, medyo sumobra tayo. So ito, mga kababayan, yung ating pag-uusapan ay patungkol po dito, no, kay Pulong at kay Sandro Marcos, mga kababayan. Ito pong issue na to ay gumawa po kasi, mga kababayan, si Presidential Son, Congressman Sandro Marcos ng isang panukalang batas na nagsaad na tawag dito, no work, no pay sa mga lawmakers. No, mga kababayan, ano po ba yung ibig sabihin yan? Kapag ikaw ay miyembro ng legislatibo, mapasinado ka man, mapakongreso ka man, basta parte ka ng gobyerno na mga lawmakers o mga gumagawa ng batas, katulad ng Congress at Senate, ay kapag hindi ka pumasok, wala kang sahod. So, ang tawag doon is no work, no pay. So ngayon mga kababayan, hindi naman po natin makaligtaan yan at hindi naman po tayo nagtaka kung sino po ba itong mga kongresista or mga politician na mga lawmakers nang hindi pumasok sa trabaho pero sumasahod. Oh, 'di ba? Nakakahiya na tawagin mo yung sarili mong lawmakers ka pero wala ka namang law na nagawa. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, eto po, meron po akong video ipapakita sa inyo na nagbigay po ng reaksyon si Sandro patungkol sa question or in-interview ba? Parang ano biglaang pag-interview kay Sandro ng media na ang sabi, kung Sandro, epektibo ang batas na pinagawa mo. Bakit? Kasi pumasok na daw si Pulong. Pakinggan niyo sagot ni Sandro mga kababayan. Ano masasabi niyo? After po lumabas nung no work, no pay, pumasok daw po si Kongkolong. I'm sorry? After po lumabas yung no work, no pay, pumasok daw po today si Congressman Pulong. So it hasn't been fast, gumagana na. No, I have no comment na lang. Sir, in the run-up to the resumption of the plenary, Madyo, ano masasabi niyo? After po lumabas nung no work, no pay, pumasok daw po si Kongkolong. I'm sorry? After po lumabas yung no work, no pay, pumasok daw po today si Congressman Pulong. So it hasn't been fast, gumagana na. No, I have no comment na lang. Diba? Yun po yun mga kababayan. Sabi nga ni Sandro, hindi pa nga, kumbaga parang hindi pa yata na isa batas, gumana na. Kasi mga kababayan, dito mo malalaman di ba? Dito mo malalaman na kapag naglagay ka ng bitik, sa Bisaya mga kababayan, alam niyo yung panghuli ng ibon, panghuli ng ahas, panghuli ng bayawak. 'Di ba? Pag naglagay ka ng bitik, lalong-lalo na yung anong pangalan mga kababayan, yung pusa, yung wildcat na nangangain ng manok. Yung sa amin kasi ang tawag kasi diyan is maral, milo. Milo yung pusa, maral yung parang aso, fox. No, pag sinabi nating maral, fox 'yun. Pag sinabing milo, 'yan yung wildcat, no? Musang, musang. So ngayon mga kababayan, ganyan po ang estilo. Kapag ka maglagay ka ng bitik, no, yung pain, no? Ilagay mo yung pain tapos may pang doon yung sinulid na matibay or di kaya nylon, kapag kinain niya ng milo or ng musang, mabibitik siya. Ganun po mga kababayan. Kailangan kasi, may mga politician kasi mga kababayan na katulad nga dito sa reporter na ang sabi, nung nagpagawa daw ng panukalang batas, itong si Congressman Sandro ng tawag dito, no work, no pay bill, no? Ay bigla daw pumasok ito. Bigla daw pumasok si Sandro. Ay si Pulong. Nako, 'di ba mga kababayan? Kaya maganda talaga mga kababayan na gumawa ka ng bitag, Kasi dito malalaman mo kung sino yung mga bulakbul malalaman mo kung sino yung mga hindi pumapasok, hindi nagjo-duty pero kumukubra ng sahod, di ba? Edi ngayon itong si Sandro gumawa ng bitag, gumawa sa Bisaya, gumawa ng bitik. Sino ang naunang nabitik, di ba? Alam na, di ba? Hindi may tanggi mga kababayan. Ultimo yung media, alam nila. Di ba? Ultimo ang media, alam nila, pero yung pag mga DDS, hindi nila alam yan. Bubulag-bulangan, bibingi-bingihan yan sila. Kasi mga bobo nga sila. Kapag bobo ka, kapag kinain ka ng sistema ng kabubuhan, tanggapin mo na bobo ka. Kahit sinampal ka na ng katotohanan, media na nagsabi, nang ipatupad ni Congressman
Sandro Marcos itong panukalang batas na tinatawag niyang no work, no pay para sa mga lawmakers ay nasilip ngayon ng media na simula daw nung sinabi ni Sandro, pumasok na daw si Pulong. Kaya sabi ni Sandro, aba, kung hindi pala tayo nagsay batas niyan, so epektibo na pala. Epektibo, sabi niya. So ngayon mga kababayan, dito mo malalaman. Sana sunod, Congressman Sandro, gawa ka ulit ng batas. Ganito yan ha. Yung isang empleyado ng gobyerno or isang politician, no? Kapag ka pumasok nga pero late naman, wala ring sahod. Yeah? Kasi alam ko mga kababayan, may mga politician dyan na pumapasok tanghali na kasi nga nandoon nag-surfing, nag-videoke, naglasing. Balita ko sa Samal daw. Mahilig pumunta ng Samal tapos mag-surfing, mag-inom, pumapasok at tanghali na. May kilala akong politikong ganyan na kababayan. Sana sa sunod, Congressman Sandro, gawa ka ng batas na kapag kapolitiko na tanghali na pumasok, walang sahod. Ano na yon? Not count na yon. Back to zero. Much better na wag na lang siya mag-duty. Dapat ganyan na mga kababayan. Kasi nga, kung hindi ka maghigpit, mga buhaya tong mga to Mga buhaya Diba? Dapat ganyan din mga kababayan, no? Sunod, Congressman Sandro, gawa ka ng batas, no? Sana makaabot kay Congressman Sandro itong aking reaksyon na ito na sana sa sunod gawa ka ng batas, Congressman Sandro, bukod sa no work no pay, gawa ka ng additional batas, idagdag mo dyan sa nagawa mong batas ngayon na kapag late ka, halimbawa ang pasok ng mga government employee, di ba, alas 10 ng umaga. Ang labas nila dyan, alas 5, alas 3 ng hapon. So, kapag pumasok ka tanghali na, much better, wag ka nang pumasok kasi wala ka rin sasahudin. Di ba? Kasi hindi mo madidisiplina. May alam ako, isang mayor, ng Davao. Na lagi daw itong nagsisurfing, laging nagbibidyoke, naglalasing, pumapasok sa City Hall, tanghali na. So, ano ang gagawin niyan? Ang sahod mo buo, pero duty mo tanghali na. Kasi bakit? Lasing. 'Di ba? Ito na naman si January 78. 78. Antayin daw na malapit ng uupo si Sara. Saan po ba siya uupo? Sa CR? Saan po ba siya uupo? Sa lapag? Nako, mga kababayan. 'Di ba? Ayan katulad kay Kiko Barsaga. Buti na lang na-suspended ulit ng 60 days. Kasi bakit? Laging late. Kasi laging laging tawag dito. Laging laro Puro laro, computer games 'Di ba? Buti na lang talaga mga kababayan, epektibo pala ito. Sana gumawa din ng batas si Congressman Sandro Marcos ng panibagong batas na kung saan kapag pumasok ka ng alas 12 alauna, wala nang half-day nun. Buong araw ka na, wala kang sasahurin doon. 'Di ba? Para madisiplina. Kasi sa totoo lang mga kababayan, marami kasing ganyan Marami kasing ganyang politician. Yung porket congressman ka, aasa mo na lang. Ang sakit kasi nitong mga politiko, congressman, senador, mayor, vice mayor, gobernur, mga vice president, minsan president, ganyan din. Wala akong pinangalanan majority na ito, na minsan, yung pasok nila, imbis na sabay sila sa pasok ng empleyado ng gobyerno, kasi pare-pareho lang naman sila empleyado ng gobyerno, sinasahuran sila ng tax ng taong bayan. Pero minsan, ito si mayor, pumapasok, hapon na. Tapos yung trabaho niya, pinagawa lahat kay sekretary, umaasa kay sekretary. Pero yung sahod niya mas malaki kaysa kay sekretary. 'Di ba? Yan ang mahirap mga kababayan. 'Di ba? Yan ang mahirap. Kaya mas maganda talaga na dagdagan itong panukalang batas ni Congressman Sandro na not only for lawmakers but also majority politician. No, kasi bakit mga kababayan, may mga ganyan Minsan yung senador pumapasok hapon na. Tapos minsan hindi nga pumapasok, tapos sabihin, secretary, pirmahan mo lang diyan, sabihin mo login ko, present ako niyan. 'Di ba? May mga ganyan mga senador. Wala ko pinangalanan. Minsan nag-video ko lang, itong gawin mo ganyan. Tingnan niyo, ito example ko sa inyo, Sara Duterte. Tingnan ninyo, tanungin ko kayo mga kababayan, simula noong 2025, siguro yung logbook ni Sara na attendance niya hindi abot 100.
Oy, Ma'am Dibang, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much po. No? Ito, tanungin ko lang ha. Si Sara Duterte nung year 2025, pustahan tayo, hindi aabot 100 lang ang attendance niya sa Office of the Vice President nung 2025. Biruin nyo ba naman? Sa isang buwan, ilang bansa ang niliparan? Diba? Sample ko sa inyo, Sara Duterte. Saan si Sara ngayon? Nandun sa dahig. O, paano siya magkaroon ng attendance? Sige nga. Diba? Paano mag-attendance si Sara ngayon kung nandun siya sa dahig? Ano yun? Elastic man? Lilipad yung kamay niya? Maliban na lang kung sulatan doon na present siya. Diba? Dapat nung ginawa ni Congressman Sandro, not only for lawmakers, but sana lahat. Diba? Na kapag wala kang sahod, kapag late ka, wala ka nang sasahurin buong araw na yon, acceptable ano na yon. Diba? Diba, Sir Bill Villanueva, Sir Kendry, mas marami ang tour at media ni Lustay. Diba? Ako po yung kay Soto at Ligarda. Ano po yung kay Soto at Ligarda? Ano po yung kay Soto at Ligarda? Meron ba? Yung kay Soto at Ligarda, yun po yung na-prank ang mga bobong DDS. 'Di ba? Dapat ganun. Oo nga, dapat pangkalahatan na batas na 'yan. Actually, Ma'am Aurora Hernandez, hindi pa naman 'yan kasi nga actually kung mapatupad man yung batas na 'yan, alam naman po natin diyan yung dose and yung mission and vision sa batas. So malay natin diyan sa batas na 'yan nandiyan, no? Actually, basahin ko lang po ha. Itong batas na 'to, mga kababayan, na ginawa ni Congressman Sandro para malaman natin kung ano at ano yung grounds, no, yung mga difficulties, 'di ba? English 'yan, mahirap 'yan, isang buwan kong pinag-aralan 'yan. Ito po, look, House Majority Leader and Presidential son Sandro Marcos has filed a bill seeking no work no pay. Ito po, the principle of the work no pay is a general labor standard applied to workers across the country. Ganun pala. Explanatory note. The principles of no work no pay is a general labor standard applied to workers across the country. However, member of Congress who are entrusted with the responsibility of crafting laws and representing the people are currently compensated regardless of attendance or participation. This has led to public concern over absenteeism, lack of accountability, and wastage of taxpayers' fund. So alam naman po pala natin, mga kababayan, na buong Pilipinas na yan po ang patakaran sa lahat ng mga manggagawa, mga trabahante, na kapag hindi ka pumasok, wala ka talagang sahod. 'Di ba? So dapat ipa-implement din yan sa mga politician kasi napaka-unfair. Biruin mo, mga kababayan, ganito yan eh. Kung ikaw na manggagawa ngayon, ikaw ngayon worker, o ikaw fast food crew ka, or di kaya grocery crew, di ba tutuusin mo, mga kababayan, buong araw ka nakatayo pero magkano sinasahod mo? Di ba? Ito napaka-unfair, mga kababayan. Napaka-unfair po talaga. In behalf of politician na mga mabubuti at matitino, no? Maliban na lang sa mga magnanakaw at mga sinungaling, tapos tumatanggap ng sahod, di naman nagjo-duty. Ito ako na-experience ko. Naging crew ako ng fast food, naging crew ako ng grocery. Ito po yan. Kami, mga manggagawa, mga trabahante, ay nagjo-duty po kami ng almost 10 hours. No? 10 hours. Minsan nga, 12 hours eh. May 2 hours na pahinga and the rest trabaho yan. Kung ikaw ay isang sales lady, buong araw ka nakatayo. Makakaupo ka lang kung magpahinga, kumain, or rest hour mo. Pero, yung sasahurin mong yun, kakaltas doon yung tax, SS, Pag-ibig, PhilHealth, and wala nang matitira pang luho, yung pangtira pang bahay at pampaganda, wala na. Hindi ka na nga makapagpadala sa anak mo eh. Kasi kukulangin eh. 'Di ba? So ngayon, mga kababayan, napaka-unfair naman po na meron tayong tinatawag na mga public servant, na mga trabahante sa gobyerno, di umano, na ang lalaki ng sahod nila, pero hindi naman nagjo-duty. Kung halimbawa naman hindi nagjo-duty, inaasa sa kanilang mga sekretary. 'Di ba? Pero hindi po ba unfair yan na tayong mga nagtatrabaho, kakaltasan ng tax,
para sa sasahurin ng mga putang inang walang kwentang politiko. 'Di ba? So, hindi naman po siguro fair. Unfair naman po siguro, mga kababayan. Pero imagine ninyo, nagtatrabaho ka bilang isang sales lady, buong araw ka nakatayo. Tapos yung sasahurin mo, 800 pesos. Kakaltasan pa ng tax yan. Sa isang buwan, ang sasahurin mo, 28,000 to 30,000. Ang matira dyan, minsan ano na lang, 18,000. Minsan 20,000 sarado na lang. Kasi ang daming kinakaltas. May mga charges. Pero, nagbayad tayo ng tax. Samantalang itong mga politician, na lahat na yan lahat ng politician, kalalaki ng sweldo nila. Pero okay lang na sekretary ang gagawa sa trabaho nila. Di ba? Di ba mga kababayan, napaka-unfair? Ang unfair po talaga. Napaka-unfair. Bakit? Sila, ang sahod nila, 200,000 pataas. 200,000 pataas. Maliban na lang sa local government. Pag sinabi mong national politician, mula Congress hanggang President, 200 pataas yan. Pero anytime, pwede silang hindi pumasok kasi meron silang secretary. Samantalang tayo, napakaliit at kapiranggot lang ng sinasahod natin, 800 pesos a day. Kakaltasan pa yan pag late ka. Kakaltasan pa yan pag ang uniform mo ay hindi sakto. Diba? Tapos no work, no pay ka pa. Napakasakit sa damdamin. Diba? Biruin mo, sa sahod ka ng 800 tapos kakaltasan ng 50 tax. Tapos kakaltasan pa yan ng SS Pag-ibig PhilHealth. Magkano na lang matitira sa'yo? Tapos itong mga politikong sinungaling, pala-absent at mga magnanakaw, 'di ba? Kalalaki ng sahod, tapos aasa lang sa sekretary. Anong saysay ng politician kung sekretary lang din naman pala ang gagalaw? Eh di sana yung sekretary na lang yung politiko. 'Di ba? Kasi nga si sekretary na yung gumawa sa trabaho ni politiko eh. Tapos pag tayo, mga ordinaryong manggagawa, pag ng ordinaryong trabahante, kapiranggot lang yung sinasahod natin, kakaltasan pa ng tax para sasahurin itong mga politikong wala namang ginagawa kundi puro travel. Yeah? Hindi ba kayo nahihiya, mga politikong nanonood sa akin ngayon? Especially kay Vice President Sara Duterte. Hindi ka po ba nahihiya? Tumatanggap ka ng sahod ng mga manggagawa na kapiranggot lang ang kinikita. Tapos hindi ka nag-duty, umasa ka lang sa sekretary. Hindi po ba kayo nahihiya? Diba? Not only for Vice President Sara, but the rest sa mga politician. Hindi po ba kayo nahihiya? Buti nakatulog at nasisikmura ninyo, no? Yung mga sinasahod ninyo, pinambili ninyo ng bag sa kabit ninyo. Diba? Yung sinasahod ninyo, yung mga ninakaw ninyo, yung mga kickback ninyo, pinambili ninyo ng luho para sa pamilya ninyo, pinanggamit ninyo travel abroad. Tapos, kaming mga Pilipino na nagbibigay ng pampasahod sa inyo, putang ina, 3 araw ka lang wala, awol na. 'Di ba? 'Di ba? Mga kababayan, hindi po ba kayo nahihiya? Hindi po ba kayo nahihiya na nagjo-duty ang mga sekretary tapos kayo ang sahod niyo kalalaki? So, ganyan na pala ngayon, mga kababayan, ang kalakaran sa politika. Tatakbo kang vice president, tatakbo kang mayor, tatakbo kang congressman. Tapos, pag nanalo ka, tatanggap ka lang ng sahod, tapos iaasa mo kay sekretary yung trabaho mo. Tapos, hindi sila naaawa sa mga taong nagbibigay ng pampasahod nila ng mga taxpayer na magkano lang ang minimum wage. 'Di ba? Sana mapanood ako ni Eli Santiago, Eli San Fernando. Congressman Eli San Fernando, 'di ba? Para sa manggagawa 'yan. Hindi ba nila naiisip kapiranggot lang ang sahod ng mga worker? Tapos yung mga sinasahod nito mga kongresista, mga senador, mga mayors, vice president, president at lahat, no, mga nagdaang administrasyon, galing sa tax ng taong bayan. Tapos sila umupo lang sa pamamagitan ng pangalan honorable Vice President, Honorable Congressman, tumatanggap ng sahod na walang ginagawa kasi sekretary lang ang gumalaw. Hindi po ba kayo nahihiya sa mga worker, sa mga private citizen na nagtatrabaho? Diba?
Nakapiranggot lang ang sahod 800 pesos a day, kukuhaan pa ng tax para sahurin itong mga politisyang hindi naman nagjo-duty. Di ba? Biruin nyo, tayo ordinaryong tao, Pilipino, nagtrabaho ka bilang sales lady sa grocery. Magkano ang sahod mo? 850. Tapos kakaltasan pa ng tax yan kasi isasahurin ng mga politiko. Na itong mga politikong sumasahod, putang ina, umaasa lang sa sekretary, tapos nandun sa dahig, nandun sa ibang bansa, bakasyon dito, bakasyon doon, lipad dito, lipad doon, luxury ng kabit, luxury ng asawa, luho ng anak. Diba? Samantalang kami, mga ordinaryong Pilipino nagtatrabaho, 800 pesos a day lang. Diba? Hindi po ba kayo nahihiya? Hindi po ba kayo nakukonsensya? Biruin ninyo, kakaupo mo lang bilang gobernador, congressman, mayor, senador, may mansyon na kayo. Samantalang yung mga taong nagpapasahod mula sa taxpayers' money, ni Kubo hindi nga makabili. Hindi, butit nakukonsensya nyo yan. Mga politiko, hindi ko sinasali itong mga politikong matitino. Sa para lang yan sa mga politikong puro absent. Hindi po ba kayo nahihiya? Simula ng ilang dekada kayo bilang politician, ang dami nyo ng property, ang lalaki na ng mga bahay nila. Di ba? Ang lalaki na ng mga mansyon ninyo, mga luxury cars. Samantalang kami, putang ina, kung hindi ka magsikap, hindi ka makabili ng bahay. Diba? Pero kayo, putang ina, kung saan-saan yung property ninyo, hindi na nga namin maintindihan. May bahay ka sa Pasay, may Paranaque, may San Juan, may Pasig, may Makati, may BGC. Tapos uwi ka, may sa Davao pa. Diba? Ang hirap. Hindi ba po pwede na wag na lang tayo magbayad ng tax para sahurin sa politician? Dapat ang ibayad nating tax ay para na lang sa infrastruktura at pagpapaunlad sa ekonomiya. Kasi pangit kasi mga kababayan dapat ang itong mga politiko, dapat i-minimum wage lang din sila katulad sa mga ordinaryong tao na nagtatrabaho. Kasi bakit? Hindi porket kongresista ka, hindi man nagbago mukha mo. Congressman ka nga, pero mukha mo ganun pa rin. Yung ibang ang congressman dyan, nangako ng 2,000 pesos pababa na konsumo ng kuryente, libre hanggang ngayon wala nga nangyari Di ba? Yung ibang politician dyan, nangako ng 10,000 ayuda bawat pamilya. Putang ina, natapos ang termino nung sinabi niya. 8 years nang nakalipas. Asan na yung ayudang 10,000? Di ba? May nagtanong, ano po yung masasabi niyo dun sa term sharing ng Senate President Soto at Legarda? Wala po akong pakialam dyan, ma'am or sir. Kasi kahit mag-share yan sila dyan, kahit itali nga silang dalawa dyan o kahit tahiin nga yung balat nila nang hindi sila maghiwalay, wala man kaming paki, hindi man nagbibigay ng bigas yan araw-araw para kainin ko. Sa mga nagtatanong kung ano daw reaction ko sa term sharing ni Legarda at ni Soto, kahit nga tahiin nyo sila, idikit nyo yung balat nila nang hindi sila maghiwalay, wala akong paki. Bakit? Pag wala ba akong bigas, abutan ba ako ni Loren Legarda at ni Soto Kent, ito 50 pesos pambili ng bigas, 1 kilo. Wala. Kaya wala akong pakialam. Kahit nga tahiin nyo lahat ng senador dyan, ipagsama-samahin nyo, hindi niya ihiwalay. Tahiin nyo lahat, idugtong-dugtong nyo, gawin nyo parang di ba? Parang, alam nyo, alupihan. Gawin nyo parang alupihan sila. Wala akong pake. Kahit magsama sila dyan, kahit silaban nga nila yung sarili nila dyan, kahit sunugin nila yung Senado, magiging abo sila. Wala akong pake. Bakit? Kasi kung bukas magutom ako, hindi naman bibigyan ng bigas sa mga yan. Bagkus ako pang nakapagbigay ng pangsahod nila. Di ba? Yan ang totoo mga kababayan. Wala akong pakialam kahit maglumpungan silang lahat dyan, ibuhol-buhol nila ang sarili nila, di ba? Idikit nila, tahiin nila yung sarili nila at maging alupihan sila. Kasi, alam nyo sa totoo lang, kahit pasunugin nila yung Senado, mabulok sila dyan, magiging abo sila dyan, pag nagutom ako bukas, hindi nagbibigay sa akin ng bigas yan. Bagkus ako pa mismo, mula sa aking tax, nakakain sila. Diba? Yan ang totoo. Kaya sa mga nagtatanong anong reaction ko sa term sharing, wala akong pake.
Ilagay nila yan sa foil, ibalot nila, imarinate, tapos ilagay nila sa taro, gamusin nila, pre. Balang araw, pagbuksan nila, meron pa silang makakain at mauulam. Totoo yan, mga kababayan. Kaya nga sabi sa Bisaya, buti pa naglana ka ng putot. Yan. Di ba? Sa Bisaya, sana naglana ka na lang ng putot, may napala ka pa. Yan. Kaysa sa magbigay ka ng reaksyon dyan, wala namang mapipi. Naku. Totoo yan, mga kababayan. Yeah? Yung mga pautot nito mga politician, yeah? Yung mga drama nito mga politiko, alam nyo, yung mga hiring-hiring ninyo dyan sa Senado, gasayang lang kayo ng oras, gasayang lang kayo ng pondo. Bakit? Ngayon nakikita mo, magkakabati kayong lahat, tapos sunod linggo, nagkakaaway-away kayong lahat. Di ba? Mega love shoutout, Ma'am Nancy. Kita, totoo naman talaga. Di ba? Kaya tignan ninyo, simula nung nagpatupad ng batas si Sandro Marcos na no work, no pay, si Paulo Duterte, biglang nag-duty na sa Congress, Yeah? Si Paulo, biglang nag-duty sa Kongreso. Di ba? Lagi kaming inaantok habang nanonood ng Senate hearing. Alam niyo ba mga kababayan kung magkano ang gastos kada Senate hearing? Yung ginastos nila dyan kada Senate hearing, mga kababayan, 5 bahay na nakonsumo ng kuryente yan. Yung hearing nila buong araw, 5 konsumo ng kuryente na yan, 5 bahay na bill ng kuryente ang gastos nila. 5 pamilya, 5 bubong ng bahay na dapat ang malibre sa kuryente dyan sa ginastos nila ng buong araw Senate hearing. Tapos after ng pagkagabi, pagkatapos ng hearing, walang nangyari. Kasi puro kwento lang. Gusto ko nga sa hearing, nakikita ko, nagsusuntukan sila, nagsasampalan. At least malalaman natin kung sino yung talo Sino yung nahimatay, sino yung natanggalan ng ngipin, sino yung biglang nabagsak na TKO. At least nakikita natin may resulta. Pero yung mag-hearing ka, gagastos ka ng kuryente, pagkain, oras, tapos walang napala. Totoo yan, mga kababayan. Di ba? Yung gastos ng hearing sa Senado buong araw, 5 bubong na ng bahay yan ang malibre dapat ng kuryente. Kung nag-consume ka ng kuryente 2,000 to 3,000 isang buwan, 5 bahay na ang malibre sana ng kuryente o bill ng kuryente yung ginastos ng hearing buong araw sa Senado. Tandaan ninyo, 15,000. Yung pagkain nila sa Senado, maliit na yung 15,000. Sabihin natin kada hearing 100K. 5 bahay na libre na sana sa kuryente yung ginastos nila dyan. Yung 100K, buong araw na hearing na yan, mga kababayan. Estimated ko lang yan. Tapos pagkatapos ng hearing, walang nangyari. Merong nagtatakip-takip ng mukha, merong tumuturo-turo, tapos merong witness daw, bagong witness. Tapos pagkatapos mag-witness, pagsunod patawag, hindi na sumipot, nawala na bigla. Tapos yung pala, peke ang notaryo. Di ba? Ito isipin ninyo mga kababayan, yung gastos sa Senado, sa hearing nila buong araw, 100,000. Tapos pagkatapos ng hearing, walang nangyari, walang resulta, walang napala. Di kung ibinigay na lang nila yun doon sa mga nangupahan, yung 100K, i-divide mo yan kung magkano. Biruin nyo, yung 100,000, ilang pamilyang Pilipino na malibre sa kuryente bill niyan? Anong kwenta ng hearing-hearing na yan? Wala din naman nangyayari. Diyos ko. Ilang hearing na dyan sa sa Senado? May nakulong na ba? Ilang hearing na po dyan? May napatunayan na ba? Diba? Ilang hearing na yan? Walang nangyari, walang nakulong, walang ganito, walang ganyan. Puro kwento lang. Diba?